Akala nila kapag OFW ka, ikaw lang ang pwedeng lokohin sa Pilipinas. Akala nila dahil ikaw ang nagpapakapagod sa init ng desyerto o sa lamig ng ibang bansa, ikaw lagi ang biktima ng paghihiwalay at pang-aabuso. Pero paano kung sa pagkakataong ito, ako naman ang nagtaksil? Ako si Rachel. 5 taon sa Dubai para sa pangarap namin ng fiancé kong si Marco. Ngunit sa gitna ng matinding lungkot, malamig na gabi at matinding pangungulila, nahulog ako sa bisig ng iba. Ngayong pauwi na ako, dala ko ang isang lihim na kayang bumasak sa aming dalawa. Sino nga ba ang totoong manloloko? At ano ang gagawin mo kung ang taong niloloko mo ay may mas matindi palang sikretong itinatago na kayang magpabago sa buong buhay mo? Si Rachel, isang masipag at determinadong OFW sa Dubai bilang hotel front office supervisor. Mapagmahal na anak at kasintahan, ngunit naging mahina sa harap ng matinding pangungulila at kalungkutan. Si Marco, ang fiancé ni Rachel sa Pilipinas. Isang civil engineer na tila perpekto, matyaga, maalalahanin at walang sawang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang kasintahan. Si Liam, isang gwapo, karismatik at misteryosong arkitekto na nakatrabaho ni Rachel sa isang proyekto sa Dubai. Siya ang naging takbuhan, sandalan at naging mitya na matinding pagtataksil ni Rachel. At si Carla, ang misteryosong babae na may direktang koneksyon sa nakaraan ni Marco at Liam, ang magiging mitya ng pinakamalaking pagsabog sa kwento. Bago pa tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment kung taga saan kayo para malaman natin kung saan na nakarating ang ating mga kwento. Hating gabi na sa Dubai, pero ang singaw ng init sa labas ay tila sumasabay sa marahas na kabog sa loob ng aking dibdib. Nakadidig ako sa kisame ng maliit at malamig kong kwarto sa Deira, habang ang tunog ng air conditioner ay parang isang mabigat na ritmong nagpapakaba sa akin. Katabi ko sa kama, ang isang lalaking alam kong hindi dapat narito. Isang lalaking hindi ko asawa, hindi ko fiancé, ngunit siyang nagmamay-ari ng aking mga huling sandali sa kadiliman. Si Liam, natutulog siyang may mahimbing. Ang kanyang braso ay nakapulupot pa rin sa aking bewang, habang ako naman ay dahan-dahang pinapatay ng sarili kong konsyensya. 5 taon akong nakipagsapalaran dito sa Dubai. Tiniis ko ang pambabastos ng ilang bastos na hotel guest, ang puyat na nagpapalabo sa aking mga mata, at ang matinding lungkot na dumarating tuwing sasapit ang Pasko at Bagong Taon. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iisang pangarap. Ang kinabukasan namin ng fiancé kong si Marco na nasa Pilipinas. Si Marco na walang ibang ginawa kundi magtrabaho sa site, mag-ipon at mag-video call sa akin gabi-gabi para sabihin, "Konting tiis na lang mahal ko, makakauwi ka na rin, malapit na tayo magkasama habang buhay." Pero nasan ako ngayon? Nasa kama ng ibang lalaki. Nilalasap ang bawal na pag-ibig na kailanman ay hindi ko inaakalang magagawa ko. Nagsimula lang naman ang lahat sa mga simpleng kape pagkatapos ng trabaho. Si Liam ang arkitekto ng bagong wing ng hotel na pinagtatrabahuhan ko. Noong mga panahong na-confine ang nanay ko sa ospital sa Pilipinas at halos mabaliw ako sa pag-aalala habang wala akong magawa mula sa malayo. Hindi sumasagot si Marco dahil abala ito sa isang malaking construction site sa Batangas. Si Liam ang nandoon. Si Liam ang nakinig sa aking mga hikbi. Si Liam ang nag-abot ng panyo at si Liam ang nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa sa banyagang lupain na ito.
Sa bawat patak ng aking luha, unti-unting natunaw ang aking depensa. Hanggang sa ang simpleng pagkakaibigan ay nauwi sa isang gabing puno ng silakbo. Isang gabing hindi ko na kailanman mabubura sa kasaysayan ng aking buhay. At ngayon habang nararamdaman ko ang init ng kanyang balat, biglang umilaw ang cellphone ko sa ibabaw ng nightstand. Ang pangalan ni Marco ay kumikislap sa screen. Tumatawag siya sa pamamagitan ng messenger call. Nanginginig ang buong katawan ko habang dahan-dahang inaalis ang braso ni Liam. Umupo ako sa gilid ng kama, ramdaman lamig ng sahig at sinagot ang tawag, ngunit boses lamang ang pinili ko. Hindi ko kayang ipakita ang aking mukha sa kanya. Hindi ko kaya makita niya ang magulong kama at ang basang mga mata ng isang babaeng nagtaksil. Hello, Marco? Boses ko na pilit kong pinapakalma. Pinipigilan ang panginginig ng aking mga labi. Mahal, kakagising ko lang dito. Mag-aabang na ako ng jeep papasok sa site. Masiglang boses ni Marco ang bumungad sa akin. Puno ng enerhiya at pag-asa. Kumusta ka dyan? Nakakain ka na ba? Miss na kita, Rachel. Isang buwan na lang talaga. Pauwi ka na. Nakabook na ba ang flight mo? Magsasama na tayo sa wakas. Hindi ko nahahayaang umalis ka pa. Napaiyak ako ng walang tunog. Kumapit ako ng mahigpit sa aking dibdib at pilit na pinipigilan ng anumang hikbi na pwedeng makalabas sa aking lalamunan. Ang taong nagmamahal sa akin ng buo. Ang lalaking walang ibang inisip kundi ang kapakanan ko ay walang kaalam-alam na ang babaeng pakakasalin niya ay may kayakap na ibang lalaki, ilang minuto lang ang nakakalipas. Ang sakit ng katotohanan ay parang patalim na dahan-dahang sumasaksak sa aking puso. Mahal, okay lang ako. Medyo napagod lang ako sa shift ko ngayon, kaya medyo paus ang boses ko. Sige na. Pumasok ka na, baka malate ka pa sa trabaho mo. Mag-ingat ka palagi Pagsisinungaling ko. Bawat salita ay tila lason sa aking dila. I love you more than anything, Rachel. Inihintay ka na ng bahay natin at inihintay ka na ng puso ko. Sagot niya bago tuluyang ibaba ang telepono. Nang mamatay ang tawag, doon ko tuluyang bumuhos ang mga hagulhol. Napatakip ako sa aking mukha. Hindi alintana ang ingay. Sa kalagitnaan ng aking pag-iyak, inaramdaman kong gumalaw si Liam sa aking likuran. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang baba sa aking balikat. At niyakap ako ng maigpit mula sa likod. Ang kanyang hininga ay mainit sa aking leeg. Rachel, pakiusap. Huwag mo nang ituloy ang pag-uwi. Bulong ni Liam at ang boses ay puno ng pagsusumamo. Iwan mo na siya. Manatili ka na lang dito sa akin sa Dubai. Kaya kitang buhayin. Kaya kong ibigay ang lahat ng pangarap mo. Mahal kita, Rachel. Huwag mo akong iwan para sa lalaking nasa malayo. Kumarap ako sa kanya. Basang-basa ang mukha ng luha. Puno ng galit sa aking sarili. Hindi pwede, Liam. Tapos na to. Ang gabing ito na ang huli. Uuwi ako sa Pilipinas at pakakasalan ko si Marco dahil siya ang buhay ko bago pa kita nakilala. Anong nangyari sa atin? Isa lamang itong malaking pagkakamali. Ngunit habang sinasabi ko ang mga salitang iyon at habang tinititigan ko ang nasaktang mga mata ni Liam, alam ko sa loob ko na may isang bagay na tuluyan ng nasira sa aking pagkatao. Paano ko haharapin ang lalaking tanging katapatan lang ang ibinigay sa akin kung ang sarili kong puso ay nahati na sa dalawang magkaibang mundo? Ang ingay at gulo ng Ninoy Aquino International Airport ay hindi nakatulong sa nagtatalong emosyon sa aking dibdib. Habang hila-hila ko ang aking dalawang malalaking balikbayan box na naglalaman ng mga pasalubong, pabango, tsokolate at mga kagamitang pinag-ipunan ko,
Parang bawat takbang ko pasalong ay may kasamang kadena ng sumpa. Lumabas ako sa arrival gate at sinalubong ng dagsa ng mga tao naghihintay ng kanilang mga mahal sa buhay. "Welcome home, Ma'am Rachel." Isang pamilyar at masiglang boses ang pumailan lang sa karamihan. At doon ko siya nakita. Si Marco. Nakatayo siya sa unahan, may hawak na maliit na tarpaulin na may nakasulat na pangalan ko. At sa kabilang kamay ay isang punpo ng sariwang pulang rosas. Ang gwapo niya sa kanyang suot na simpleng polo shirt. Ang kanyang buhok ay maayos na gupit at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na pananabik. Nang magtama ang aming paningin, binitawan niya ang tarpaulin at tumakbo palapit sa akin. Binuhat niya ako sa isang napakahigpit na yakap na tila ba ayaw niya akong pakawalan kailanman. "Sa wakas, nandito ka na! 5 taon, Rachel. Hindi ko akalaing matatapos yun ang paghihintay ko. Hindi na to panaginip. Totoong-totoo ka na." Bulong ni Marco habang paulit-ulit na hinahalikan ng aking buhok at pisngi. Dapat masaya ako. Dapat ito ang pinakamasayang araw ng aking buhay dahil natupad na ang layunin ng aking sakripisyo. Pero bakit sa bawat haplos ni Marco, sa bawat halik na pinagkakaloob niya sa akin, tila may uling na pumapaso sa aking balat. Pakiramdam ko'y dinudumihan ko ang kanyang malinis na pagkatao. Tuwing titignan ko ang kanyang mukha na puno ng wagas na pagmamahal, ang nakikita ng aking isip ay ang mukha ni Liam sa Dubai. Ang mga gabi ng aming pagtataksil at ang mga lihim na sandali na itinago ko sa likod ng bawat perang pinapadala ko buwan-buwan. "Salamat, Marco. Namiss din kita ng husto." Sagot ko at pilit nang humingiti. Habang tinatanggap ang mga rosas na ang amoy ay tila nagpapagising sa aking matinding kahihiyan. Inilagay namin ng aking mga bagahe sa likod ng isang makintab na puting SUV. Isang sasakyang nabili namin mula sa aking mga padala na nakapangalan sa kanya para sa aming magiging pamilya. Habang nasa biyahe kami patungo sa aming probinsya sa Laguna, hawak-hawak ni Marco ang aking kanang kamay, habang ang kaliwa niya ay nasa Manibela. Walang tigil ang kanyang pagkukwento tungkol sa mga huling detalye ng aming ipinagagawang bahay. "Lahat ng pinaghirapan mo, Rachel. Lahat ng perang pinadala mo, itinabi ko talaga at tiniyak kong napunta sa tama. Walang bawas, walang nasayang. Exciting, di ba? Next month, kasal na natin. Ang dream wedding mo matutupad na sa wakas." Sabi niya, sabay sulyap sa akin na may kasamang matamis ng ngiti. Napakagatlabi ako. Ramdam ang bigat sa aking lalamunan. Hindi ko na napigilan ang aking sarili na magtanong. Sinusubukan ang lalim ng kanyang pagmamahal at kung may puwang pa ba ako sa kanyang buhay. Kung malaman niya ang totoo. "Marco, paano kung hindi ako ang babaeng inaasahan mo? Paano kung sa pananatili ko sa Dubai, may mga nagawa akong malalaking pagkakamali? Mapapatawad mo pa rin ba ako?" Tumawa si Marco. Isang malinis, walang malisya at tapat na tawa na nagpabagsak sa aking natitirang lakas ng loob. "Ano ka ba? Mahal, sino ba ang walang pagkakamali sa mundong to? Ang mahalaga nandito ka na sa tabi ko. Kahit ano pa yan, kakayanin nating ayusin. Mapapatawad natin ang isa't isa dahil mas matimbang ang pagmamahal natin sa nakaraan o sa anumang pagkakamali." Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang aking puso. Mas mabuti pang nagalit siya. Mas mabuti pang may hinala siya para mas madaling aminin ang aking kasalanan. Ngunit ang magtiwala siya ng ganito kabuo, ang itinuring niya akong isang santo na walang bahid ng kahit anong dumi, yun ang pinakamalaking parusa at pahirap para sa isang taong katulad kong nagtaksil. Nang makarating kami sa bahay ng aking mga magulang, sinalubong ako ng iyak ng aking ina at yakap ng aking mga kapatid. Masaya ang lahat at tila isang malaking pista ang aking pagdating.
Ngunit nang pumasok ako sa aking lumang kwarto para mag-ayos ng mga gamit, biglang nanginginig na nag-vibrate ang aking cellphone. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero sa Pilipinas ang lumabas sa screen. Ngunit ang bawat salita ay alam kong nagmula sa isang taong hindi ko na mapatatahimik. Nandito na rin ako sa Pilipinas. Rachel, sinundan kita dahil hindi ko kayang iwan ka sa kanya. Hindi ko kayang makita kang magpakasal sa iba habang ako ang laman ng puso mo. Mag-usap tayo. Kung hindi, gagawa ako ng paraan. Liam. Napaupo ako sa gilid ng aking kama. Pakiramdam ko ay nawala ng hangin ng buong kwarto. Ang aking nakaraan sa Dubai, ang aking pinakamalaking kasalanan, ay tuluyan ng sumunod sa akin sa aking sariling bayan. At sa pagkakataong ito, alam kong wala na akong matatakbuhan. 3 araw na nakalipas mula nang makatapak ako sa Pilipinas. Pero wala ako naging maayos na tulog. Bawat gabi, ang aking mga panaginip ay pinaghalong mukha ni na Marco at Liam. Mga eksena ng kasal na nauwi sa madugong trahedya. At ang tinig ng konsensya na walang tigil sa pagbulong na ako'y isang makasalanang babae. Hindi ko sinasagot ang mga text at tawag ni Liam. Nagpalit ako ng SIM card, hinarangan ko ang kanyang mga social media accounts, ngunit tila may mga mata siya sa bawat sulok ng aking buhay. Isang hapon, niyaya ako ni Marco na lumabas. Sabi niya gusto niya akong i-date sa isang bagong bukas at sikat na restaurant sa bayan upang ipagdiwang ang aking homecoming at upang pinal na pag-usapan ang mga detalye ng aming catering at ang listahan ng mga bisita para sa kasal. Masaya ang simula ng kwentuhan. Pinapakita niya sa akin ang mga sampol ng imbitasyon na may ribbon na kulay ginto at puti. Gusto ko, ikaw ang pinakamagandang bride sa buong mundo, Rachel. Kahit maubos ang lahat ng natitira kong ipon sa bangko. Basta, makuha mo ang pangarap mong kasal, gagawin ko. Masuyong sabi ni Marco habang hinahawakan ng aking kamay sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na pangako. Marco, sapat na sa akin ang simpleng kasal. Basta ikaw ang kasama ko sa harap ng altar. Totoo ang sinabi ko sa mga sandaling yun. Sa kaibuturan ng aking puso, mahal ko pa rin si Marco. Ang nangyari sa Dubai ay dala lamang na matinding kahinaan, ng lamig ng gabi at ng distansya na nagpalabo sa aking pananaw. Gusto kong itama ang lahat. Gusto kong maging isang tapat, masunurin at mabuting asawa sa kanya upang mabayaran ko ang aking lihim na kasalanan. Ngunit ang lahat ng kulay at ligaya sa aking mukha ay tila biglang naglaho nang lumingon ako sa may entrance ng restaurant. Ang pintong salamin ay bumukas at pumasok ang isang lalaking may matangkad na tindig. Nakasuot ng business casual na kasuotan at may pamilyar na ayos ng buhok. Si Liam. Nagkatama ang aming mga mata sa gitna ng mataong restaurant. Walang bakas ng gulat sa kanyang muka. Sa halip, may isang malamig at siguradong titig ang kanyang ipinukol sa akin. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa aming lamesa. Parang huminto ang tibok ng aking puso. Ang aking dugo ay tila nagbago bago maging yelo sa aking mga ugat. Pakiramdam ko ay hihimatayin ako sa matinding takot. Ito na ba ang katapusan? Sasabihin na ba niya kay Marco ang lahat ng aming ginawa sa Dubai? Dito mismo sa harap ng maraming tao? Liam? Biglang gulat na sabi ni Marco. Ngunit sa halip na magalit, bigla itong tumayo at gumiti ng napakalawak. Nanigas ako sa aking kinaupuan. Hindi makapaniwala sa aking nakikita at naririnig. Bakit kilala ni Marco si Liam? Paano sila nagkatagpo? Bro! Mabuti naman nakarating ka. Akala ko hindi mo na mapupunta ng text ko sa'yo. Sabi ni Marco sabay tapik ng mahigpit sa balikat ni Liam, na parang isang matalik na kaibigan. Tumingin sa akin si Marco na may malawak ng ngiti.
puno ng excitement. Mahal, ipakikilala ko sa iyo si Liam. Siya ang magaling na architect na kinuha ko para magdisenyo at mag-ayos ng kabuuang interior ng bagong bahay natin. Nagkakilala nga pala kami online sa isang grupo ng mga ex-OFW engineers at nalaman kong galing din siyang Dubai kamakailan. Malit nga naman ang mundo, di ba? Tumingin sa akin si Liam. May isang nakakaloko, mapanganib at mapangasar ng ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting kabilang dalawa ang nakakaalam ng totoong kahulugan. Hi Rachel, napakagandang pagkakataon na sa wakas ay makaharap kita rito sa Pilipinas. Sa personal, sabi ni Liam. Idiniin ang bawat salita na tila ba, bawat titik ay may kasamang banta. Ang liit nga naman ng mundo natin. Akalain mo yun, magkakakilala pala tayo. Sa ibang paraan dun sa Dubai. At ngayon ay ako ang gagawa ng kwarto niyong dalawa ni Marco. Para akong unti-unting nilalamon ng isang madilim na hukay. Ang lalaki naging kasalanan ko sa ibang bansa. Ang lalaking kayakap ko sa dilim ay siya palang kinuha ng aking tapat na fiancé upang magdisenyo ng aming bahay pangarap. Ang laro ng tadhana ay mas matindi pa sa pinakamalalang bangungot. Magkakilala kayo? Tanong ni Marco at palipat-lipat ang tingin sa aming dalawa. May bahagyang pagtataka sa kanyang mga mata. Ngunit nanatiling walang mali siya ang kanyang puso. Mabilis akong sumagot. Ang aking boses ay lumabas na mataas at mabilis. Bago pa man makapagsalita at makagawa ng kwento si Liam. Oo. Nakikita ko siya minsan sa hotel na pinagtatrabahuan ko sa Dubai. Isa siya sa mga naging kliyente doon sa front office para sa isang engineering conference. Pero hindi kami personal na magkakilala. Hi, Sir Liam. Pilit kong pinatatag ang aking boses kahit na ang aking mga tuhod sa ilalim ng lamesa ay nag-uumpuga na sa matinding takot. Tumangon si Liam. Halata nag-e-enjoy sa bawat segundo ng aking paghihirap at takot. Oo, Marco. Madalas ako sa hotel nila noon. Napakahusay mag-asikaso nitong si Rachel. Talagang maalaga sa mga bisita, lalo na sa mga nangangailangan ng matinding atensyon at kalinga. Naupo si Liam sa bakanting upuan sa tabi namin. Sa buong oras ng hapunan, wala akong ibang naramdaman kundi ang isang naglalagablab na kaba. Hindi ko malunok ang pagkain. Tuwing lilingon si Marco sa malayo para magtawag ng waiter o para sagutin ang isang mabilis na text sa site, ang mga mata ni Liam ay nakatitig sa akin ng mariin. Mga matang nanunumbat. Nagpapaalala sa akin ng mga gabing magkasama kami at nangangako ng kapahamakan kung hindi ko siya susundin. Gusto ko lang namang makasiguro na magugustuhan ni Rachel ang interior ng bahay ninyo, Marco. Sabi ni Liam habang sumusubo ng pagkain. Ang kanyang boses ay tila musika ng isang demonyo sa aking pandinig. Kaya kung okay lang sa'yo, bro, gusto ko sanang sumama si Rachel sa akin bukas. Sa mismong site ng bahay ninyo. Kailangan nating pumili ng mga kulay ng pintura, kurtina at mga ilaw. Para naman makuha natin ang eksaktong lasa at karangyaan na nakasanayan niya nung nasa Dubai pa siya. Walang problema bro, mas maganda nga yan. Para hands-on si Rachel sa bahay namin. Pabilis na pagsang-ay ni Marco. Sabay baling sa akin at hinawakan ng aking pisngi. Mahal, okay lang ba sa'yo? Medyo busy kasi ako sa opisina bukas dahil may darating na inspection mula sa management. Mas mabuti kung ikaw muna ang sumama kay Liam. Marco, baka pwedeng sa ibang araw na lang. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko eh. Pagdadahilan ko, nagmamakaawa ang aking mga mata kay Marco na sana'y mapansin niya ang aking pagiging balisa. Bakit Rachel? May iniiwasan ka ba sa akin? O baka naman ayaw mo lang ako makasama? Tanong ni Liam na may halong hamon at tila ba handang magpasabog ng katotohanan kung ako ay tatanggi. Tumingin sa akin si Marco at may sulyap ng pagtataka kung bakit tila urong-sulong ako. Wala akong nagawa kundi ang lumunok ng aking sariling laway at tumango. Sige, bukas magkikita tayo sa bahay. Kinabukasan,
Dinala ako ni Liam sa bagong gawang bahay namin ni Marco. Wala pa mga kasangkapan, pader pa lang na bagong masilya at semento. Ngunit kitang-kita na ang ganda at laki nito mula sa aking mga pinaghirapang padala. Pagkapasok namin at pagkasara ng mabigat na pintong kahoy, hinarap ko agad si Liam ng may matinding galit. Ano bang problema mo, Liam? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Bakit kailangan mo pang lumapit kay Marco at magpanggap na architect niya? Ano bang gusto mo, ha? Sigaw ko kasunod ng mabilis sa pagbuhos ng aking mga luha ng galit at pangamba. Lumapit sa akin si Liam ng mabilis at hinawakan ako ng mahigpit sa aking magkabilang balikat. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa halo-halong emosyon. Dahil mahal kita, Rachel. Hindi ko kayang makita na magpapakasal ka sa lalaking yan pagkatapos ng lahat na nangyari sa atin sa Dubai. Alam kong mahal mo rin ako. Naramdaman ko ang bawat yakap patalik mo at hindi mo yun maitatanggi. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng yon, Liam. Iniwan ko na ang lahat ng dumi na yun sa Dubai. Pilit ko siyang itintulak palayo. Ngunit mas pinalakas niya ang kanyang hawak. Umalis ka na. Iwan mo na kami ni Marco kung totoong may pagmamahal ka sa akin. Ngumiti si Liam ng mapait. Isang ngiting puno ng panganib. Sa tingin mo ba, ganun kadaling kalimutan ng lahat, Rachel? Kung hindi mo sasabihin sa kanya ang totoo, ako mismo ang magpapakita sa kanya ng lahat ng ebidensya. Ngunit bibigyan kita ng isang pagkakataon. Isang huling gabi. Rachel, isang huling gabi na magkasama tayo sa isang hotel. At pagkatapos noon, aalis ako at lalayo sa buhay ninyo habang buhay na walang sinasabi kay Marco. Napasinghap ako. Ang aking puso ay tila nakulong sa isang bitag na gawa sa bawal. Isang huling gabi ng pagtataksil kapalit ng katahimikan ng aking hinaharap. Isang panibagong kasalanan upang itago ang unang kasalanan. Anong pipiliin ko? Ang aminin ng lahat o magkasala muli para sa isang huwad na kapayapaan? Buong gabi akong nakatitig sa kawalan. Hindi alam kung paano lulusutan ang malaking pader na nasa harap ko. Kung papayag ako sa kondisyon ni Liam, tuluyan ko nang wawasakin ang natitirang piraso ng aking dangal. Magiging isang ganap na manloloko ako na paulit-ulit na ginagawa ang bawal. Ngunit kung tatanggi ako, alam kong may kakayahan si Liam na sirain ang kasal namin ni Marco sa isang kurap mata lang. Ang takot na mawala sa akin si Marco ay mas matindi pa kaysa sa takot ko sa kamatayan. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, habang tinitingnan ko ang lumang litrato namin ni Marco nung bago pa ako umalis papuntang Dubai, may isang bagay na nagbago sa aking desisyon. Hindi ko kayang gawin ng panibagong pagtataksil. Kung talagang mahal ko si Marco, hindi ko siya pwedeng pakasalan habang may nakasabit na kasinungalingan sa aking liig. Desidido na ako. Sasabihin ko na ka Marco ang totoo. Mas mabuti nang manggaling sa aking sariling bibig ang pag-amin sa aking kasalanan. Tanggapin ang bawat galit at sumpa niya kaysa malaman niya ito mula sa ibang tao na sa paraang mas masakit. Kinaumagahan, tinawagan ko si Marco gamit ang aking nanginginig na mga kamay. Sabi ko magkita kami sa bagong bahay namin ng 7:00 ng gabi. Sinabi ko sa kanya na may isang napakahalaga at mabigat akong lihim na dapat ipagtapat na hindi na makakapaghintay pa. Pagdating ko sa aming bagong bahay ng gabing iyon, madilim ang buong paligid. Ang akala ko ay wala pa si Marco dahil wala ang kanyang SUV sa labas. Ngunit laking gulat ko nang makitang bahagya nakabukas ang malaking pintong kahoy. Pumasok ako sa loob. Ang aking puso ay tila gustong lumabas sa aking dibdib sa sobrang kaba. Inilabas ko ang aking cellphone upang gamitin ang flashlight nito para magsilbing ilaw sa madilim na sala. Marco? Nandyan ka ba? Mahal, nandito na ako. Tawag ko.
Ang aking boses ay umaalingaw-ngaw sa walang laman ng mga pader ng bahay. May napansin akong mahinang liwanag na nagmumula sa ikalawang palapag. Partikular sa kwarto na nakalaan para maging master bedroom namin. Dahan-dahan akong humakbang paakyat sa hagdan. Bawat tapak ko sa semento ay tila bahakbang patungo sa aking sariling hatol. Pagdating ko sa may pintuan ng kwarto, nakita ko ang ilang piraso ng kandila na nakasindi sa sahig. Nagbibigay ng isang madilim at madulang liwanag. At doon, sa gitna ng kwarto, nakaupo si Marco sa isang silya. Seryoso ang kanyang mukha. Malabig ang mga mata at may hawak siyang ilang piraso ng mga papel at litrato. Ngunit ang mas ikinalaglag ng aking puso ay nang makita kong hindi siya nag-iisa. Mula sa madilim na anino sa tabi ng bintana, dahan-dahang lumabas si Liam. Nakatiyang siya doon, nakapamulsa at may isang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Marco? Liam? Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo magkasama rito? Nauutal kong tanong. Unti-unting binabalot ng isang matindi at malamig na takot ang buong katawan ko, na tila ba may paparating na malaking unos. Dahan-dahang tumayo si Marco mula sa kanyang kinaupuan. Ang mukha niyang dati palaging puno ng lambing, tawa at init. Ngayon ay mas malamig pa sa yelo ng taglamig. Tumingin siya sa akin. Walang bakas ng gulat. Walang bakas ng sakit, kundi isang blangko at nakakatakot na titig. Akala mo ba? Hindi ko alam, Rachel. Akala mo ba sa loob ng 5 taon na pananatili mo sa Dubai, ay nanatili akong bulag at tanga? Mahinahong sabi ni Marco, ngunit ang bawat salita ay parang isang malakas na kulog na nagpaiba sa aking buong pagkatao. Nariglag ang aking bag sa sahig. Napahawak ako sa aking bibig habang ang mga luha ko ay tuluyan ng bumuhos ng walang pigil. Marco, patawarin mo ako. Pakiusap, magpapaliwanag ako sa iyo. Kaya ako nandito para aminin ang lahat. Magpapaliwanag para sa alin, Rachel? Biglang singit ni Liam na dahan-dahang lumapit kay Marco at biglang tumawa ng mapait. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay nang tapikin ni Marco ang balikat ni Liam na parang dalawang magkasangga sa isang malaking laro. Inihagi si Marco ang mga hawak niyang papel at litrato sa sahig. Eksakto sa harap ng aking mga paa. Tumingin ako sa ibaba at nakita ko ang mga malilinaw na larawan namin ni Liam sa Dubai. Mga larawan kung saan magkayakap kami sa Jumeirah Beach. Pumasok sa kanyang apartment at magkahawak kamay sa loob ng mall. Matagal ko nang alam ang tungkol sa inyo, Rachel. Halos 1 taon na nakalipas. Sabi ni Marco at sa pagkakataong ito, may sumilip na isang nakakatakot at mapang-aping ngiti sa kanyang mga labi. At sa tingin mo ba, nagkataon lang ang pagdating ni Liam sa hotel mo sa Dubai? Sa tingin mo ba, isang aksidente lang na naging sandalan mo siya noong mga panahong nag-iisa ka? Nanlaki ang aking mga mata. Ang aking isip ay tila nagbuhol-buhol at hindi kayang iproseso ang mga naririnig kong salita. Anong ibig mong sabihin, Marco? Naupo muli si Marco sa kanyang silya. Parehong-parehong kilos ng isang direktor na labis na nasisiyahan sa takbo ng kanyang pelikula. Tumingin siya sa akin na tila ba ako ang pinakatangang nilalang na nakaharap niya sa buong buhay niya. Rachel, si Liam ay hindi lang basta architect na nagkataon na kilala ko rito sa Pilipinas. Si Liam ay ang pinsan ng totoong babaeng mahal ko. Pag-amin ni Marco, ang bawat salita ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng aking utak. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang aking hininga ay nagbara sa aking lalamunan at naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Anong babaeng mahal mo, Marco? Ako ang fiancé mo. Ako ang pakakasalan mo.
Ungal ko sa gitna ng aking matinding pagkalito at sakit. Mula sa kabilang madilim na kwarto sa dulo ng pasilyo, dahan-dahang lumabas ang isang babae. Maganda, maputi, at halatang may marangyang buhay. Ngunit ang mas nakakakuha ng aking pansin ay ang kanyang malaking tiyan. Buntis siya. Malapit siya kay Marco at hinawakan ng balikat nito ng may pagmamay-ari. Rachel, kilalanin mo si Carla, ang aking totoong asawa. Sabi ni Marco na walang kaano-anong bakas ng pag-alinlangan o kahihiyan sa kanyang mukha. Kinasal kami sa sibil 2 taon na nakalipas. Habang ikaw ay nagpapakapagod at nagpupuyat sa front desk ng hotel mo sa Dubai. Napahawak ako sa magispang na pader ng bahay upang hindi ako tuluyang mabuwal sa sahig. Ang buong buhay ko, ang 5 taon kong pagtitiis sa ibang bansa, ang pagtitipid ko sa pagkain para lang may maipadala sa kanya, ang guilt at konsensyang pumapatay sa akin gabi-gabi dahil sa nagawa kong pagkakamali kay Liam. Lahat ba ng iyon ay isang malaking planado at masabotahing kasinungalingan? Bakit? Hiyaw ko at ang aking boses ay naging isang basag na hagulhol na puno ng matinding pagdurusa. Bakit ito ginawa sa akin? Marco, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Nagpadala ko ng pera buwan-buwan. Ang bahay na to, ang SUV na dala mo. Ang lahat ng ari-ari na pinagmamalaki mo. Pera ko, nagtayo at bumili niyan. Pera ko. Eksakto, Rachel. Pera mo. Sabi ni Marco. Malamig at direkta ang kanyang boses na parang isang negosyante. Nung nalaman kong tumaas ang posisyon mo sa Dubai at malaki na ang kinikita mo, naisip ko, bakit pa ako magpapakapagod, magtrabaho at mag-ipon kung pwede mo naman akong buhayin at ibigay ang lahat ng luho ko? Pero naging malaking sagabal ka nang mabuntis si Carla at nalaman namin na gusto na nating magsama. Gusto nating makuha ang bahay na to, ang kotse at ang lahat ng perang naipon mo nang walang kahati at walang demandang haharapin mula sa iyo. Kaya binuo namin ang planong to. Tumingin ako kay Liam nang inakayuko na. Hindi makatingin sa aking mga mata ng direkta. At halatang may bahid ng hiya, ngunit nananatiling tikom ang bibig. Ipinadala ko si Liam sa Dubai. Gamit ang pera mo para tuksuhin ka. Patuloy ni Marco. Binubunyag ang bawat detalye ng kanyang madilim na plano. Alam kong malungkot ka doon. Alam kong madali kang mahuhulog kapag may lalaking nag-alaga at nakinig sa iyo sa mga panahong abala ko rito. Ang plano ay simple lang. Kuhanan kayo ng ebidensya. Videohan o kunan ng larawan ng pagtataksil mo. Para pag uwi mo rito, hihiwalayan kita dahil nagtaksil ka. At sa batas at sa mata ng pamilya mo, ikaw ang lalabas na masama. Ikaw ang manloloko. At dahil ikaw ang sumira sa relasyon natin, wala kang karapatan o mukhang iaharap para bawiin ang bahay at kotse. Lahat ng ari-arian na to, nakapangalan sa akin, Rachel. Sa batas ng Pilipinas, wala kang habol dahil pirma at pangalan ko nakalagay. Napatakip ako sa aking mukha. Ang aking puso ay tila nadurog na maging pinong abo. Ang akala kong kasalanan ko na dala ng kahinaan ay isang bitag pala na matagal nang inihanda na lalaking pinaglaanan ko ng aking kabataan at pangarap. Ako ang nagtaksil. Oo, pero ako palang ginamit na pain sa sarili kong kwento upang manakawan ng lahat ng aking pinaghirapan. Mga hayop kayo! Mga walang hiya kayo! Bulong ko sa gitna ng aking marahas na pag-iyak. Ngunit sa likod ng matinding sakit, may isang spark ng galit na unti-unting sumiklab sa aking dibdib. Pinunasan ko ang aking mga luha at tumayo ng diretsyo. Hinarap silang tatlo na may nag-aapoy na mga mata. Pinagkatiwalaan kita, Marco. 5 taon ako nagtiis sa bawat mambabastos na mga kliyente. Sa puyat, sa gutom, nagtiis ako sa maliit na kwarto para lang may padala sa iyo libo-libong dirhams na hinihingi mo buwan-buwan. Tapos ginawa
Ginalaw at nilustay mo lang pala kasama ang kabit mo. Lumapit sa akin si Carla. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan. May isang mapang-asar at matigas na mukha. Huwag mong tawaging kabit ang isang legal na asawa, Rachel. At huwag kang magmalinis dito sa harap namin. Pera lang ang dinala mo sa relasyong to. Pero si Liam, katawan, emosyon at gabi ang ibinigay mo sa kanya doon sa Dubai. Nagtaksil ka pa rin. Kahit anong anggulo ang tignan natin, ikaw pa rin ang lalabas na manloloko sa paningin ng pamilya mo at ng buong mundo kapag inilabas namin ang mga larawang ito. Humarap ako kay Liam. Ang aking boses ay puno ng panginginig at panunumbat. Liam, totoo ba? Lahat ba ng salita mo? Lahat ng yakap mo at ang mga panahong sinabi mong mahal mo ko sa Dubai? Bahagi lang ba lahat ng plano ni Marco? Ginamit mo lang ba ako? Hindi makasagot si Liam ng mabilis. Tumingin siya kay Marco pagkatapos ay sa akin. At nakita ko ang bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Rachel, nung una, oo. Plano lang talaga ang lahat. Pero, tumahimik ka na, Liam. Huwag ka na magpaliwanag sa kanya. Sawata ni Marco sa kanyang pinsan ng may matigas na boses. Hinarap ako muli ni Marco at may dalang banta sa kanyang tono. Ngayon, Rachel, simple lang ang usapan natin para walang gulo. Iiwan mo ang bahay na ito, iiwan mo ang kotse, at aalis ka sa buhay ko ng tahimik na parang walang nangyari. Kung hindi ka papayag, bukas sa bukas din ikakalat ko ang lahat ng mga larawan at video nyo ni Liam sa pamilya mo sa social media. At ipapadalan ko ng kopya ang management ng hotel mo sa Dubai para matanggal ka sa trabaho dahil sa imoralidad. Sisiguraduhin kong sirang-sira ang reputasyon mo at wala ka na mukhang ihaharap sa lipunan. Parang tuluyan ng gumuho ang langit sa aking ibabaw. Wala akong laban sa mga oras na ito. Ang mga dokumentong ng ari-arian ay nakapangalan sa kanya dahil sa labis kong tiwala noon. Ang ebidensya ng aking pagtataksil ay totoo at hawak nila. Kahit pa ito'y isang planadong bitag, ang batas ng tao at ang paningin ng lipunan ay pabor sa kanila kung titingnan ang panlabas na anyo ng kwento. Tumalikod ako ng dahan-dahan sa bawat takbang ko pababa ng hagdan ng bahay na ako ang nagbayad, ngunit kailanman ay hindi magiging akin. Naramdaman ko ang bigat ng bawat sentimong pinaghirapan ko. Lumabas ako sa lansangan habang ang malakas na ulan ay nagsimulang bumuhos. Tila nakikiramay sa aking matinding pagkabigo. Walang pera, walang kotse, walang fiancé, at higit sa lahat, walang natitirang dangal sa aking sarili. Ang sakit ng aking sariling pagtataksil ay bumalik sa akin sa paraang mas matindi at mas marahas. Ako ang nagkasik ng kaunting hangin sa Dubai. Pero isang dambuhalang bagyo ang aking inani sa aking pag-uwi. Isang buong linggo akong nakakulong sa loob ng aking lumang kwarto sa bahay ng aking mga magulang. Hindi ako kumakain, hindi ako kumakausap ng sinuman, at walang gabi na hindi ako umiiyak hanggang sa matuyo ang aking mga luha. Nalaman ng aking mga magulang ang nangyari. Hindi ang buong detalye ng aking pagkakamali kay Liam, kundi ang katotohanan ng may ibang pamilya na pala si Marco at ginamit lang ang aking mga padala para sa sarili nilang luho. Ang aking ina, sa halip na magalit dahil sa kawalan ng pera, ay walang ibang ginawa kundi yakapin ako gabi-gabi at sabihing, hayaan mo na, pera lang yan anak, madaling kitain ng pera. Pero ang buhay at kaligtasan mo mula sa demonyong lalaking yan ang pinakamahalaga. Nandito kami para sa iyo. Ngunit habang tumatagal ang mga araw, ang matinding lungkot ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Isang gabi, habang nakatitig ako sa salamin, nakita ko ang aking sarili. Ang Rachel na nakita ko ay hindi ang mahina at umiiyak na babae, kundi ang Rachel na naging supervisor sa Dubai dahil sa sarili niyang talino,
sipag at galing. Ang Rachel na kayang mabuhay at tumayo kahit sa ang sulok ng mundo itapon. Bakit ko hahayaang sirain ng isang sakim at manlolokong lalaki ang natitira kong buhay? Kung nagkasala ako dahil sa aking kahinaan sa Dubai, hihingi ako ng tawad sa Diyos at sa aking sarili. At pagbabayaran ko yun sa pamamagitan ng pagiging isang mabuting tao. Pero ang magpaapi at hayaang manakaw ng mga taong walang puso ang aking pinaghirapan, hindi ko hahayaang matapos ang kwento ko na sila ang nanalo. Nagsimula akong kumilos. Pumunta ako sa isang kilalang abogado sa lungsod upang magkonsulta. Kahit alam kong mahirap ang laban dahil nga sa nakapangalang dokumento kay Marco. Ngunit isang gabi, habang nag-aayos ako ng aking mga lumang papel, isang hindi kilalang numero ang tumawag sa aking telepono. Sa una ay ayaw ko itong sagutin. Ngunit dahil sa paulit-ulit na pag-ring nito, ay sinagot ko na rin. Rachel, pakiusap, wag mo munang ibaba ang telepono. Si Liam ito. Ang boses sa kabilang linya ay puno na matinding pagsisisi at pag-iyak. Ano bang kailangan mo sa akin, Liam? Hindi ba sapat na nakuha niya ang lahat ng pera at ari-arian ko? Tapos na kayong sirain ang buhay ko. Malamig kong sagot at pilit na pinapatigas ang aking puso. Patawarin mo ako, Rachel. Nung una, ginawa ko lang yun dahil may malaking utang na loob ang pamilya ko kay Marco. Nung tinulungan niya ako at ang tatay ko sa ospital. Pero sumumpa ako. Habang nakakasama kita sa Dubai, totoong nahulog ang loob ko sa'yo. Nakita ko kung gaano ka kabuting tao, kung gaano ka kasipag at kung paano mo pinahahalagahan ang pamilya mo. Hindi ko na kayang sikmurain ang kasamaang ginagawa ni na Marco at Carla sa'yo ngayon. Hindi ako makatulog dahil sa konsensya. Pagtatapat ni Liam at ang kanyang boses ay nanginginig. Napatigil ako. Bahagyang nabuhayin ng pag-asa ngunit nanatiling maingat. Anong ibig mong sabihin, Liam? Anong magagawa mo? May hawak ako mga matitibay na ebidensya, Rachel. May mga voice recording ako sa aking cellphone ng mga pag-uusap namin ni Marco at Carla. Kung saan malinaw nilang pinaplano kung paano ka re-recruitin para sa pera mo at kung paano ka isa-set up gamit ako para hindi ka makahabol sa batas. May mga resibo rin ako ng mga perang pinapadala mo na dumiretso sa personal na bank account ni Carla para sa kanyang mga luho. Tutulungan kita, Rachel. Idedemanda natin sila ng estafa at bigamy dahil kasal na si Marco kay Carla bago ka pa niya pabalikin. Handa akong tumistigo laban sa kanila. Deklarasyon ni Liam. Napatayo ako mula sa aking silya. Ang aking puso ay mabilis at tumibok. Ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa pag-asa. Ang hustisya na akala ko ay tuluyan ng ipinagkait sa akin, ngayon ay may malaking pinto nang nagbubukas. Ang lalaki naging sanhi ng aking pagbagsak sa Dubai, ay siya rin palang magiging susi ko para sa aking muling pagbawi. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang matindi at legal na digmaan. Gamit ang mga voice recordings, screenshots ng chat at bank transfer receipt na binigay ni Liam. Formal kami nagkain ng kasong qualified estafa at bigamy laban kina Marco at Carla sa korte. Nang matanggap ni Marco ang sabpina mula sa piskalya, nagbago ang kanyang taktik. Nataranta siya at nagwala. Tinangka niyang i-post sa mga masiselang larawan namin ni Liam sa social media upang sirain ako. Ngunit mabilis sa hinarang ng aking abogado gamit ng isang emergency court injunction at agad naming dinagdagan ang demanda ng kasong violation of cyber photo at blackmail. Dahil sa bigat ng mga kasong kriminal na may kasamang walang piyansa na estafa, dahil sa laki ng halaga ng pera, unti-unting gumuho ang mundo ng mapansamantalang mag-asawa. Ang kanilang mga ari-arian ay pansamantalang isinailalim sa hold ng korte. Isang araw bago ang formal na pagdinig para sa aming settlement, nakiusap si Marco sa pamamagitan ng aking abogado na pagkita kami sa isang tahimik na coffee shop. Kasama ko ang aking legal counsel, habang si Marco ay dumating na mag-isa.
Wala na ang kanyang mamahaling polo. Wala na ang kanyang SUV at kitang-kitang matinding stress at pangangayayat sa kanyang mukha. Wala na ang dating kayabangan ng isang lalaking nananamantala sa isang tapat na OFW. Rachel, pakiusap. Magmamakaawa ako sa iyo. Iurong mo na ang mga kaso laban sa amin. Basag ang boses ni Marco habang nakatingin sa akin. Tila ba handang lumuhod sa aking harapan. Buntis si Carla at malapit na mga anak. Baka mapano ang bata sa loob ng kulungan kapag itinuloy mo to. Mapapatawad mo naman ako, di ba? Isipin mo ang 5 taon na nagmahalan tayo at nagplano para sa hinaharap. Tinitigan ko siya ng diretsyo at malamig sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, hinanap ko sa aking puso kung may natitira pa ba akong pagmamahal o kahit matinding galit. Ngunit wala akong nahanap. Ang natira na lamang ay isang matinding awa para sa isang tao naging biktima ng sarili niyang kasakiman. Marco, ang 5 taon na pagmamahalan na sinasabi mo ay ikaw mismo ang pumatay at naglibing nung pinili mong pakasalan ng ibang babae habang ginagawa mo akong gatasan ng pera para sa pamilya mo. Seryoso at matatag kong sabi. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Humingi na ako ng tawad sa aking sarili at sa Diyos sa nagawa kong pagkakamali sa Dubai dahil sa aking kahinaan. Pero ang ginawa ninyo sa akin, yan ay isang malaking krimen at panloloko. Sa korte na kayo magpaliwanag ng lahat ng yan. Hindi nagtagal ang laban dahil sa bigat ng mga ebidensya at sa matibay na pagtestigo ni Liam sa harap ng hukom. Upang maiwasan ang tuluyang pagkabilanggo habang buhay ni Marco at Carla, napilitan silang pumirma sa isang compromise agreement. Kusang isinaling muli sa aking pangalan ng buong pagmamay-ari ng bagong bahay, ang SUV, at napilitan silang magbayad ng malaking halaga ng danyos mula sa kanilang mga personal na ari-arian. Ang bahay na binuo sa kasinungalingan at bitag ay hindi ko natinirhan. Agad ko din itong ibinenta sa isang magandang halaga upang maging panimula ng aking panibagong buhay. Matapos ang huling pirmahan sa korte, hinarap ko si Liam sa labas ng building habang ang sikat ng araw ay maliwanag sa paligid. Salamat, Liam. Kung hindi dahil sa tapang mo na ibigay ang mga ebidensya, baka hanggang ngayon ay talunan pa rin ako at sirang-sira ang buhay. Taos puso kong sabi sa kanya. Ngumiti si Liam, may isang malalim na lungkot at pagtanggap sa kanyang mga mata. Ito ang tanging paraan ko, Rachel, para maitama ang napakalaking kasalanan ko sa iyo dun sa Dubai. Alam kong hindi mo ako mapapatawad ng buo bilang isang lalaki at hindi ko inaasahang babalik pa tayo sa dati. Pero masaya akong nakita kang malaya at nanalo. Pinatatawad na kita, Liam. Ang galit ay wala na sa puso ko. Pero para sa ating dalawa, mas mabuting dito na talaga nagtatapos ang ating kwento. Sabi ko sabay bigay ng isang huling ngiti at tumalikod na ako ng tuluyan. Natutunan ko na ang aking leksyon sa larong apoy. Oras na para unahin ko naman ang aking sariling halaga. 1 taon matapos ang malaking unos na yumanig sa aking buong mundo. Nandito muli ako sa loob ng Ninoy Aquino International Terminal 3. Ang ingay ng mga anunsyo ng flight, ang dagsa ng mga pasahero, at ang amoy ng kape sa paligid ay pamilyar pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang malaking pagkakaiba. Hindi ako uuwi bilang isang sugatan. Niloko at tinalong OFW na puno ng konsensya. Paalis ako ng bansa bilang isang mas matatag, mas matalino at malayang babae. Matapos kong maibenta ang bahay at kotse na nakuha ko mula sa settlement, ginamit ko ang bahagi ng pera upang patayuan ng isang maayos na grocery store ang aking mga magulang sa probinsya upang hindi na nila kailangang umasa sa mga padala. At dahil sa aking magandang record bilang isang hotel supervisor sa Dubai, nakatanggap ako ng isang mas mataas at marangyang job offer sa Vancouver, Canada. Bilang isang ganap na hotel assistant manager. Isang bagong pag-asa, bagong buhay at mas malawak na pangarap.
Bago ako pumasok sa final departure gate para sa aking flight, pumasok muna ako sa restroom at tinignan ang aking sarili sa harap ng malaking salamin. Inayos ko ang aking kwelyo ng suot kong coat. Wala na ang bakas ng pagod. Wala na ang takot at wala na ang mga mata ng isang babaeng pinapatay ng sariling lihim. Ang nakikita ko na ngayon ay sa salamin ay isang babaeng natuto sa kanyang sariling pagkakamali. Bumangon mula sa pinakamalalim na pagbagsak at nahanap ang kanyang tunay na halaga nang hindi umaasa sa pagmamahal ng isang lalaki. Ang kwento ko ay naging patunay na ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ngunit ang tunay na hustisya ay darating para sa mga taong marunong lumaban ng patas. Naranasan kong magtaksil dahil sa matinding kahinaan at lungkot sa ibang bansa. At naranasan ko ring mapagtaksilan ng higit na marahas at planado ng taong pinaglaanan ko ng aking buhay. Ang dalawang mukha ng kataksilan ay kapwa nag-iwan ng malalim na sugat sa aking pagkatao. Ngunit sa huli, napagtanto ko na ang pinakamahalagang kapatawaran na kailangan nating makuha sa mundong ito ay hindi ang kapatawaran mula sa ibang tao, kundi ang kapatawaran para sa ating sarili at ang lakas sa itama ang bawat maling hakbang. Narinig ko ang pinal na anunsyo para sa aking flight patungong Canada. Huminga ako ng malalim, binitawan ang natitirang bigat sa aking dibdib, at binigyan ng aking refleksyon ng isang matatag at totoong ngiti. Hinila ko ang aking maleta at naglakad ako pasulong patungo sa immigration gate ng may taas noong dangal. Handang-handa nang harapin ang bukas na may dalang aral, kapayapaan at isang pusong buo at malaya na muli. Ang kwento ni Rachel ay isang paalala para sa ating lahat, lalo na sa mga kababayan nating OFW na nakikipagsapalaran sa malayong lugar. Walang perpektong tao at sa gitna na matinding lungkot, pangungulila at lamig ng distansya, madali tayong madaig ng kahinaan ng puso. Ang pagtataksil ay isang maling landas na palaging may kaakibat na masakit na kabayaran. Ngunit kapag ang buhay ay nagdala sa atin ng isang matinding dagok kung saan ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ang siya na palang gumagawa ng bitag upang tayo ay pabagsakin. Huwag tayong papayag na ubusin nito ang ating natitirang dangal. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa hindi natin pagkadapa, kundi sa ating kakayahan na harapin ang ating sariling pagkakamali. Humingi ng tawad, bumangon mula sa abo ng panloloko, at bawiin ang ating self-worth. Dahil sa huli, ang taong natutong magpahalaga at magtayo sa kanyang sarili ang hinding-hindi kailanman matatalo ng kahit na anong uri ng kataksilan. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Rachel. Sana kayo nag-enjoy at na-inspire. Pero bago tayo tuluyang magtapos, hayaan niyo pong batiin ko ang mga masusugid nating taga-subaybay na sina Ma'am Rose de la Cruz from Abu Dhabi, Sir Daddy Mon from Japan, Ma'am Vilma Anunciacion from Hong Kong, si Jose Malazab ng Cagayan Valley, si Ma'am Regina Doronilla ng Muntinlupa, at si Ma'am LV Calubo ng Batangas. Muli maraming salamat po. God bless us all.